Hello po sa lahat. Gusto ko lang pong gawa ng reaction video itong napanood ko sa Facebook tungkol sa hidwaan ng security guard at ng mga homeowners na nangyari po sa South Bay Garden sa Parañaque Subdivision. Base po sa napanood kong video, ang naugat itong yung hidwaan nila tungkol po sa isang tarpaulin na gusto pong tanggalin ng isang lalaki, siguro homeowners yun, at pinagbawalan po ito ng security guard. Narito po yung maikling video na ipapapanood ko po sa inyo. Makikita po natin yung kanilang pagtatalo tungkol po dito sa tarpaulin ito na nag-ugat po ng tulakan at palitan ng hindi magagandang salita. Narito po, panoorin natin. Hey, what are you doing? Hey, what are you doing? What are you doing? What are you doing? So yun po, napanood po natin na paglapit po ng isang lalaki, yung nakaitim na t-shirt, gusto niya pong baklasin yung tarpaulin. Siguro notice, parang notice po yun yung tarpaulin na yun na may bilin doon sa mga security guard na nakaduty na bawal yun na tanggalin. So yung lumapit po yung lalaki, ayun po sa video na napanood natin, napaalis naman siya ng mga security guard yung lalaki na unang lumapit. Ngayon, may biglang lumapit uli yung nakaputi ng t-shirt na matanda na, sa palagay ko senior citizen na yon. Nung nagkakaanuhan na sila ng kamay ng isang security guard, biglang nagkaroon ng persa at naitulak niya yung nakaputi ng t-shirt na lalaki. At base po sa aking obserbasyon, doon po nag-trigger yung matinding galit ng mga homeowners kasi nga natumpa po yung matanda doon po sa kalsada at salamat po at hindi po siya nabagok yung ulo niya doon sa simento. Dahil kung nangyari po yon, lalo pong lalaki yung problema nila, sigurado. Kasi matanda na nga siya. Bilang isang security guard, base po rin sa aking experience, yung mga ganyang pangyayari na minsan nagkakabiglaan, wag po tayo mawawalan ng presence of mind. Kasi yung lugar, yung purpose lang naman ng tao ay tanggalin lang yung tarpaulin, which is may duties po yung security guard na kailangan hindi yun matanggal, hindi yun mabaklas. Sa training po ng security, mayroon po tinatawag yan na proper dispersal ng tao. Yung tao naman na lumapit is nakita naman natin sa video na hindi siya armado, unarmed siya at matanda na. At kung bibilangin natin yung security guard kung ilan sila, mas medyo lamang sila sa bilang eh. Ito, panoorin po natin itong video na to, yung kinalalagyan ng tarpaulin. So ayan po, makikita natin sa video na hindi naman ganong malawak yung kinakabitan ng tarpaulin. Dapat po bilang isang security guard, base sa aking obserbasyon at experience ko po, kasi kayang kontrolin po yung dalawang lalaki na lumapit eh. Kasi mas malakas po yung pwersa ng security guard kasi mas marami sila at medyo mga bata pa. Laban doon sa mga may edad na lumapit at yung kasama ay mga babae pa. Naging agresibo lang talaga sila nung matumba yung isang matanda. Dapat po ang ginawa sana ng security guard yung proper dispersal. Binarikadahan na lang nila yung porsyon na yon na kinalalagyan ng tarpaulin at nagkapit-bisig po sila. Hindi po kayang buwagin yon ng dalawang lalaki at hindi po yun gagawa ng karahasan kasi nga yung barikada matibay yon, human barricade. Tapos magkakapit-bisig sila. Medyo paikutan nila yung kinalalagyan ng tarpaulin. Kung yun po yung pinoprotektahan nila na hindi po mabaklas. Kaya kalauna nung bumugso na talaga yung galit ng mga homeowners dahil nga natumba yung isang kasama nila, hanggang yung mga kasama nilang babae siguro asawa nila yon o anuman, so yung hindi na rin makontrol yung galit ng mga homeowners, talagang nagkaroon na ng balyahan, sipaan, nagpalitan ng masasamang salita. Hindi lang natin pwedeng ipakita dito sa kasi bawal po yan sa guidelines ng YouTube, yung mga ganyang sobrang violence. At bilang isang security guard, may tinatawag po tayong
security guard creed. Babasahin ko po sa salitang Tagalog yung security guard creed. So ito po, babasahin ko po yung security guard creed sa Tagalog. Kasi bago po tayo mag-umpisa ng training sa security guard para makukuha ng license, kailangan po munang basahin po natin ito at minsan nga pinapamemorize pa ito sa kinukuha natin ng license. Narito po ang security guard creed. Bilang isang security guard, ang aking pangunahing tungkulin ay upang protektahan ang buhay at mga pag-aari at mapanatili ang kaayusan sa loob ng paligid ng aking lugar ng tungkulin. Protektahan ang interes ng aking tagapag-empleo at ng aming mga kliyente at ang seguridad at katatagan ng aming pamahalaan at bansa ng walang kompromiso at tatangi upang maging matapat sa aking mga aksyon, salita at saloobin at upang gawin ang aking makakaya upang panindigan ang prinsipyo ng pagiging makadiyos, makabayan at makatao. Napakaganda po ng security guard creed natin bilang isang security mga ka-5'9". So binanggit dito sa security guard creed yung mapanatilihin ang kaayusan sa loob ng paligid ng lugar ng aking tungkulin or to maintain order within the vicinity my place of duty. Sa nakita po natin sa video, hindi po na-maintain ng mga security guard or security officer yung peace and order sa lugar kung saan sila naka-duty or sa lugar ng nasasakupan nila yung kanilang area of responsibilities. Although tungkulin nila na protektahan yung tarpaulin na yon na pinag-ugatan ng hidwaan nila na kailangan hindi yun mabaklas, pero may proper po ng pag-dispersal po ng tao. At ang sa palagay ko na hindi po magandang tingnan sa pangyayaring ito ay yung isang security guard habang papalapit siya doon sa isang matanda na kasagutan niya, siguro homeowners yun, may bitbit po siyang baril. May bitbit po siya at pinasa niya sa kabilang kamay niya at pinasa po sa kasamahan niya. Makikita po natin yung video clips. So ayan po, which is talagang sa palagay ko po hindi po magandang tingnan dahil yung matanda na kausap niya hindi naman po armado, kasi cellphone lang naman po yung dala ng matanda. Kinukunan siya ng video habang sasagutan po sila. Wala po talagang kalaban-laban yung homeowners. Saka malaki po yung security. Ano po bang magagawa ng matanda? Kaya bakit po kailangan niya pang magpakita ng baril o maglabas ng baril? Kaya hindi po talaga maganda tingnan. Kaya po bilang isang security guard, bago po tayo makakuha ng license, may isang requirements doon na tinatawag niya na neurotest para matest po yung ating emosyon, yung ating pag-iisip, yung ating kapasidad kung tayo ba karapat dapat na isyuhan ng license at magdala ng firearms. Kasi po nasabi ko yun na hindi magandang tingnan na yung isang security ay may bitbit po ng baril habang papalapit siya doon sa matanda. Kasi base po sa training ng isang security, bubunutin mo lang yung baril mo o gagamitin mo kung between life and death na yung buhay mo, yung sitwasyon. Isa nakita nating video, wala naman pong dalang armas yung babae. Medyo nakakalungkot lang po kasi malamang mayroon pong magkareklamuhan at hantong po sa pagkawala ng trabaho. Mahirap po mawalan ng trabaho, lalo na kung may mga pamilya po tayo. So yun lang po yung aking obserbasyon at reaksyon base po doon sa video na aking napanood at sa narinig ng mga salita
yung palitan nila between the homeowners and the group of security guard, na lalo pong umiinit yung kanilang pagtatalo dahil sa mga salita. Yung sa yung mga personal na salita yung maririnig doon sa video. Bawal lang po kasi talaga pakita sa YouTube kasi nga sa guidelines po, may guidelines po tayo. So yun lang po. Thank you for watching.